Abang. Mahal. Mahal. Gising na. Tuling mo ngayon, di ba? Oo, kaya hindi ako gusto na maaga eh. Sabi ko naman eh. Nagluto ka naman ng ulam. Uy, Oo, ilang taon ka na din nagluluto ng ulam ah. ito ulam. Ano gusto mong ulam ba? Marunong ka ba magluto? Dati na akong cook doon sa tindahan namin sa palengke namin. Tara. Magkano budget? Mga 200. Wala ko lang 200 or 200. Wala pag siya men ha? Yan, good morning. Lalabas muna kami para bumili ng manok. Yan. Siyempre, halagang 200 lang naman yung budget. Hindi siya pwedeng bumili ng isang buo. Malo, kapatid mo. Kapatid mo, kayo no? Meron ka ba ito? Pero, tutulog. Hindi na ba ako kataba? Ayan. Andito na kami sa bahay. Siyempre, unang-unang gagawin namin ay linisin ang manok. Ganyan po siya maglinis ng manok. Talagang tinatanggalin niya kung ano ang dapat tanggalin. Dahil siyempre tayo kakain. Kailangan maayos po ang paglinis ng manok. Ngayon naman ay hihiwain natin ang mga sahog ng manok. Diyan po ang luya, sibuyas. Hiwain natin ang sibuyas. Naiyak na ako dito. Tapos bawang. Tapos kamatis. Tapos sili syempre. Yan, nakaready na po ang ating mga sahog na aking lulutuin. May pechay, may manok, may sibuyas, bawang, kamatis at luya at sili. Oh, game na. Simulan na natin. Ayan. Dito na tayo sa kusina. Ginisa ko muna syempre yung sibuyas. Dahil syempre pag napapanood ko yung mga cooker, yung mga tagaluto, sibuyas talaga yung inuuna. Pero dati bawang ang inuuna ko eh. Pero katagalan, sibuyas na kasi napanood ko dapat daw sibuyas ang inuuna. Yan, tapos yung bawang, tapos luya. Tapos ito yung kamatis mamaya. Medyo hinog na yung hinog na. Luto na yung mga sibuyas, luya at saka bawang. Tapos haluin ko na konti yan. Takpan natin, antayin natin maluto yung mga nasa loob na yan. Tapos haluin ko ulit. Yan. Makulit ko maghalo, no? Halo na halo, no? Halo, sige, halo. Yung manok na yan, yan. Yan ang manok natin. Siyempre, kailangan natin na igisa natin yung chicken para mas masarap, mas mamasa, mas malinamnam. Pag kasi hindi mo naginisa yung manok, hindi masyadong malasa yung loob niya. Dati naman akong naging cook doon sa tindahan ni nanay.
Kaya kada paano natuto ako magluto ng ulam, pang-almusal. Halos lahat naman kaya kong lutuin. Kaso syempre, naiba na yung trabaho ko, nag-drive na ako ng tricycle. Kaya medyo bihira ako magluto. Yan ganito, pagka-coding ko, minsan luluto ako sa bahay para naman ma-exercise ko yung skill ko. Sayang kasi, di ba? Yan, tapos yan, naluluto na po ito. Lagyan ko ng tubig para pakuliin na po tayo. Tapos lagi ko po yung pechay. Yan, malapit na po maluto ito eh. Pero mga ilang minuto na lang, tikman natin kung ano lasa. Yan. Tapang ko ulit, pag umulo siya, okay na yan. Then, malapit na yan. Yan na siguro, malapit na maluto yan. Yan. Makulo na. Halo natin konti. Yan po tayo. Tikman natin yung ating boss manager. Kung ano nga sabihin niya. Tingnan natin. Habang. O diba, masusura ka. Pinagluto mo na. Napitasan pa yung luto mo, matabang daw. Okay lang yung matabang, huwag lang maalat. Kasi mas maganda na yung medyo matabang, madali magdagdag ng alat. Kasi pag maalat, hindi na matabangan, di ba? O, para yan mga kaibigan. Kakain na po tayo. See you tomorrow. Ito kong ulam. Malak namin natin sa sabaw. Halagang 200 lang po. 200 lang. Siguro mga hanggang hapunan po, hanggang gabi. Aabot ng ulam na to. Pag kumakain ako sa labas, pag biyaya ko, siguro sa alab ng isang araw, ubus ako ng mga 300. Makakain ko lang yung maghapon. Diba? Ganun po ako kumain sa labas. Hindi ko ginagutom sarili ko. Kasi pag magutom ako, wala naman ako. Naghanap ka para mabuhay. Nagugutom ka. Huwag ka magtipid. Bili mo 300, wala kakain mag-isa. Ito, 200 lang. Oh. Marami makinabang. Namaya po yung manghihingi pa. Kabibay namin. Mayroon naman kami. May magyan naman kami. Pag wala, sorry. Tapos, mukbang.